po, yumuko. Magpapasilip mula na po tayo ng gawain dito kay Ate Lenny, Bible Study. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa tahanan ni Ate Lenny na sila po ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat din po sa loob ng isang linggong pagpapala po ninyo sa amin. Lord, dalangin ko po sa hapong ito, marami po kaming kapatiran na may mga karamdaman. Naniniwala kami, Lord, na kayo po ang dakilang manggagamot. Sa iyo po inilalaan ang kanilang kagalingan. Nawa po, Lord, ay gumawa kayo ng himala. Marami po sa aming kapatiran na mahihirap, walang sapat na pagpapagamot. Nawa po, Lord, gamitin mo ang himala na sila ay gumaling sa kanilang mga karamdaman. Lord, patuloy po akong lumalapit sa inyo. Marami pong kaming kapatid na hindi na namin nakikita sa dakong ito. Nawa po, Lord, dahil nananalig ako na kayo po ang dakilang misyonero. Nawa po, Lord, ipaunawa ninyo sa kanila na napakahalaga ng Bible study ito. Nawa po, Lord, ay makasama namin sila muli. Katulad ni Ate Maureen, Angie, Mylene, Heidi, Jopay. Nawa po, Lord, ay kung hindi man namin makasama dito, nawa po, Lord, sa linggo ay makasama na namin sila. Kaya patuloy po akong lumalapit sa inyo, Lord. Nawa po sa hapong ito ay buksan po ninyo ang aming mga puso nang upang sa ganun po maipamuhay po namin sa pang-araw-araw ang aming matututunan sa hapong ito. Ito po aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Okay. Review. Sino nakakaalaala na ating napag-aralan last Sunday? Ay, last Friday. Last Sunday man sa akin. Tama no? Nung Friday tayo huli. Okay. Ano ba yung pinag-usapan natin? Malaya na tayo sa kasalanan. Malaya na tayo, huwag abusuhin, di ba? Dati alipin, tapos naging malaya. At yung kalayaan ay huwag abusuhin. At nung nandito na si Ate Nene, ano yon? Yung pinag-usapan natin. Ang sabi, binasa ni Ate Ana, ano yung binasa mo, Ate Ana? Nakalimutan. 1 John 5:21. Ang binasa mo doon, 1 John 5:18. Kita mo, nakakalimutan ko, 5:18. Ang sabi po doon, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng ating Panginoong Jesucristo at hindi maaaring saktan ng dyablo. Diba? Hindi ang ganda. May protection pala tayo. No, kaya lang, malaki ang pagkakaiba sa binasa ni Nene. King James. Diba? Bible ni Ate Lenny. Ang mga anak ng Diyos, maliwanag na sinasabi, ay hindi na nagkakasala. Kaya diba, sabi ko, liliwanagin ko, pag hindi ka na nagkakasala, impyerno ka. Ayan, natatandaan nyo. No? Pero iba yung binasa ni Nene. Ang ibig sabihin nun, tayo, bagamat nakakagawa tayo ng kasalanan, hindi na tayo nagkakasala. Bakit hindi na tayo nagkakasala? Mapalad tayo, may mediator tayo. Dahil yung kasalanan natin noon, ngayon, pati ang darating, bayad na. May nagbayad. Swerte natin. No? Hindi na pala. Pero, huwag aabusuhin ha. Di ba sabi ko, ay, bayad na pala, sabi ni Pastor. Ay, makikipagbabak na ako dyan, nanakaw na ako dyan, bayad na pala may magbabayad pa. Hindi ganon. Bakit hindi ganon? Kasi pag may espiritu ka na ni Kristo, may bunga ka na ng espiritu.
O, di ba? Mayroon kang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinaunan, kabaitan, katapatan, pangsyam, pagpipigil sa sarili. Ito ay kusang magmamanifest sa buhay natin. For Magmamanifest. short, Pastor, Ha? pag-ibig. Sa isang salita, may pag-ibig na. Yes. So, Yes, tama ka dyan. Yung pag-ibig lang, lahat may nagawa mo na ang buong kautusan. Pag may pag-ibig ka. Lalo na pag may pag-ibig ka kay Lord. O pag may pag-ibig ka kay Lord, wala ka ng problema sa kautusan kasi ang tumupad, hindi ikaw. Nakukuha ba ninyo yan? Hindi tayo ang tumupad dahil hindi natin kayang gawin. Dahil maya-maya, nagsisinungaling tayo. So ang gumawa nito sa buhay natin, si Lord na naman. Di ba napakasarap? Napakaganda dahil sa pag-ibig na sunod na ang kautusan. No? Saan yun mababasa? Roma chapter 13, verse 10. Aklat na Galatia chapter 5, verse 14. Nandyan yan. Okay. So, Ate Lisa, pakibasa yung ating topic ngayon. Ni-review ko lang yung nakaraan. No? Ni-refresh. Kailangan kasi ang refreshment eh. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumasagana sa ating kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Okay. Napakaganda. Bilis, magbasa. Ngayon, paki-explain. Paki-explain ano bang naunawaan. Kaya pag nagbabasa po tayo ha, hindi lang basta raratsadahin. Ang kinakailangan uunawain, nanamnamin, no, 'di ba? Dilid-dilihin araw at gabi at para yung binasa natin nauunawaan. Nakukuha ba? Kasi pag express didiretso mo 'yan, tatanungin ka, anong naunawaan mo diyan sa binasa mo? Kaya, o kayong tatlo, ano ang naunawaan niyo sa, kahit isa man lang, ano daw? Yung ano po, yung kunyari po, binautismuhan ka. Mm. Eh, di ba ilulubog ka po sa tubig? Mm. Yung pagkalubog mo, yun ang pagkamatay mo Mm. ng dating pagkatao. Tapos Yes. pag tumayo ka, Bago bago ka ka na. na, wala ka nang Kasalanan. malinis ka na, Malinis parang ka na. sa pagkabuhay ni Kristo. Amen. O, di ba? Mayroon kang nakuha, napulot. O, sino sa inyo naman dalawa, Ate Lene o Ate Beth? Ano ang napulot niyo sa binasa? Hindi ako talaga. Ha? Patigay naman eh. O, sige, si Ate Lisa dapat magpaliwanag. Ate Lisa, pakipaliwanag yung binasa mo. Kaya yan ang pinabasa ko. May magandang meaning yan na dapat nating malaman. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Eh, ang number 2, ano ang naunawaan nyo? Paki-explain, pakibasa. Number 2. Ito ang napakahalagang malaman natin. 2. 6 Romans chapter 6 yung binasa ni Ate Lisa kasi hindi niya maunawaan. Pero kung naunawaan mo yan, Ate Lisa, explain mo. Ano ang naintindihan mo sa pangalawa? Oh. Sa inyong tatlo, sa number 2, ano ang naintindihan mo dyan? Kasi tinuturoan ko na kayo magturo eh.
Kaya gusto ko, marunong na kayong mag-explain. Marunong na kayong magpaliwanag. Kasi, ang sabi nga, isang taon na daw ako mahigit dito. Tagapakinig pa rin kayo. Mapapagalitan tayo ni Kuya Jeff. Nung sabi ni Kuya Jeff, magturo na rin kayo. Tama naman si Kuya Jeff. Tama talaga. Kaya inoobliga ko na kayo magpaunawa niyan. Si Rip, napakaganda nito. Ito yung ano po. Pakibasa. Hindi tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? No, ano naunawaan mo dyan? Ang ganda. Kaya iyan ang sabi ko, pag iyan ang naunawaan mo. Di ba? Hindi na nga tayo nagkakasala, di ba? Pag ibig sabihin yan, patay ka na. Pag patay ka na, credit pa ba sa'yo ang kasalanan? Hindi na. Di ba? Di ba? Kasi nang ipako si Kristo, kasama tayong naipako. Yung kasalanan natin kasama doon. Patay na. Oo. So, tayo ngayon, bagamat nagkakamali, kaya nga hindi na sa atin credit yung kasalanan. Kasi, halimbawa, ikaw patay na. Magkakasala ka pa ba? Patay ka na. Patay na tayo sa kasalanan, di ba? Liwaliwanag. Paano pa tayo mamumuhay? Paano pa sa'yo credit ang kasalanan? Patay. Pero buhay tayo, ha? Patay. Buhay tayo, kaya lang, ang sinabi rito, patay na tayo sa kasalanan. Wala na. Kaya nga, yung 1 John 5:18, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Nakukuha nyo ngayon ang totoo pala yung sinasabi sa 1 John. Pinatunayan sa Romans chapter 6, verse 2. Patay na tayo sa kasalanan. Di ba? Kaya lang, nakakagawa ka ng kasalanan. May consequence yun. Yung kasalanang nagagawa natin, parurusa, may kaparusahan, hindi na sa impyerno. Nakukuha? O halimbawa, example ito, madali eh. O nangutang ka, hindi ka nagbayad, nakulong ka, may kaparusahan ka. Nakuha nyo? Labas ang Bible dyan. Labas, kasi makukulong ka talaga pag hindi ka nagbayad. Stapa. Oo. Lalo na kung umamin ka. Oo. May kasagot. Oo. So, bagamat maraming nagsasabi, wala daw nakukulong. Hindi, mayroon yung estapa. Stapa. Mayroon. Malaki na. Diba? Oh, so, okay. So, ipinakikita na bagamat nakakagawa tayo ng kasalanan, may kabayaran. May consequence. Tao na ang magpaparusa. Yes. Sa munisipyo, gobyerno, hukuman, Mga may ang hukuman ang magpapakulong. Pero, still safe. Nakukuha nyo ba? Still safe ka. Kasi namatay ka na nga sa kasalanan doon sa pang-espiritual. Pang-espiritual. Hindi na yan tatalab. Kaya nga ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala, bagamat nakakagawa pa rin ng kasalanan. Ito ang pinakamaganda rito. By no means we are those who have died to sin. Patay na tayo sa kasalanan. No? So, nakakuha na ba yan? Maliwanag? Napakaganda. Parang in-explain ko lang yung binasa ni Nene. In-explain ko lang na totoo pala na ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala bagamat nakakagawa ng kasalanan. Kasi di ba inulit ko rin kahapon, kung ikaw naman ay hindi na talaga nakakagawa ng kasalanan, saan ang tungo mo? yeah, no. Kasi Diyos ka na, ang ibig sabihin. Blasphemy na ang kaso mo doon. At saka sinungaling ka. Walang taong hindi nagkakasala. Kasi po nasa lahat. Diba? Ano yun eh? Nasa laman tayo. Kaya lang mapalad tayo, may mediator tayo, at sabi pa ni Kristo, patay na tayo sa kasalanan. No? Ang ganda. 3. Pakibasa ang 3.
Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Yung in-explain mo na yan kanina. No? Okay yun. Okay. 4. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Diba? Nalipin. Kasama tayo sa nalipin. No? Pero, yung 1 Corinthians, 2 Corinthians 5:17, no? Ang mga nakipag-isa kay Hesus Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati, siya ay bago na. Ito yun ang ibig sabihin. Kasama tayong inilibing. Pero, spiritual, ha? Spiritual, hindi yung laman. Buhay pa tayo eh. Spiritual ang tinutukoy dito. O, kaya namatay na talaga tayo. Patay na tayo sa kasalanan. So, kung patay ka na, credit pa ba sa'yo ang kasalanan? Hindi na. Patay na tayo. Patay. Kasama ni Kristo. Kaya siya, nang inilibing siya, kasama tayo doon, at pagbangon niya, kasama rin tayong bumangon ng bago ng nilalang. Di ba? Yun na pag-usapan natin kay Ate Nene. Ate Nene, kung bago ka ng nilalang, may kasalanan ka pa ba? Wala na. Then, nilinis na nga eh. Yung kasalanan mo, kasamang ipinako sa krus. Ipinako sa krus yung kasalanan natin. Kasama yan doon. O kaya, from the dead, through the glory of the Father, we to may live a new life. Mayroon tayo bagong buhay. Wala na ang dati, tayo ngayon ay bago na. Bagong nilalang. Okay, number 5, sino magbabasa? 6 to 10. 5 lang muna. Ay, 5. Hihimay-himayin natin. Sapagkat kung makasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. Di ba, liwaliwanag? Ang ganda ng pangako ng Diyos. Kasama tayo, mabubuhay din tayo. Muling mabubuhay. O, Ate Lisa, malapit ka na maging teacher. Tatandaan mo yung mga binasa mo. Tatandaan mo. Kasi, i-recommenda ko kayo kay Anton na maging teacher kayo. Hindi pa marunong. Ganyan ka naman eh. Hindi ako marunong eh, kumanta. Hindi ako marunong, nag-testimony. Madali lang yan, Ate Lisa. Kasi, pag hindi kayo kumilos, hindi kayo nag-try, walang mangyayari. Nakukuha na? Walang mangyayari sa atin. Hindi tayo dadaan. Hindi tayo lalago, hindi tayo dadami. Bonsai. Bonsai. Okay. So, maganda na to na ginagawa natin. Number 6, si Ate Ana hanggang 10. Pakibasa. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus Sandali. kasama niya. Di ba? Yun ang sinabi ko kanina, no? Naibako na Nasa krus. kasama niya. Dating pagkatao. Yung buong kasalanan ko. Dati kasi makasalanan tayo eh. Oh, sige. Dating pagkatao. Ah. Kasama na niya. Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Okay. Paki-explain. Yan. Nandito na naman yung alipin. Paki-explain. Isa-isa yan. Sa 6 lang. Isa-isa. Ibig sabihin po, Hmm. tayo ay namatay na nung si Jesus ay ipinako sa krus. Kaya nung nabuhay, hindi na tayo alipin ng kasalanan kasi pinagbayaran na lahat ni Jesus ang ating kasalanan. That we should no longer be slave. Hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan. Kasi Di ba? Dati, alipin tayo ng kasalanan. Yung binasa natin sa Galatia, no? Hindi na tayo alipin. Malaya na tayo. Di ba? Yung binasa natin sa Galatia.
Inalaya na tayo dahil kay Kristo. Ito ganun din. Pinagtitibay, pinagsasama-sama ko from Galatia to Roman. Palos hindi ka talaga pareho. Kaya lang, ang ibig sabihin nito, yung sinabi sa Galatia, totoo. Kasi nandito rin sa Roma. Sinungaling ba ang Bible? Hindi. Totoo to. Okay, 7, pakibasa. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Oh, di ba? Sinabi na natin yan kanina. Hindi na tatalab sa atin. Wala na ang kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na sa'yo credit. Pero pag nag-abuso ka, bugbog, sarado ka. Dahil ang kasalanan nagagawa mo, pagbabayaran mo. Pero sa langit, save ka na. Ito, wala na. Wala nang visa, di ba? Ang ganda, said. Because anyone who died has been set free from sin. Malaya na. Hindi na credit. Oh, number 8, pakibasa. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Explain. Mapakadali. Sinabi na, ulitin mo lang eh. Ano ang sabi? Tayo po ay makasalanan. Nung si Jesus ay pinako sa krus, kasabay nating pinako yung ating kasalanan na matay na rin. Now, if we died with Christ, kung namatay tayo dahil kay Kristo, we believe that we will also live with Him. Mabubuhay tayo sa kasama niya. Di ba? Number 9. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wow, yan. Sige, tuloy. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ganda niyan. Paki-explain. Ang ganda niyan. Paki-explain. Huwag ka lang lalayo. Ulitin mo lang yung binasa mo. Di ba? Bumangon si Kristo. Di ba? For we know that since Christ was raised, nang bumangon siya from the dead, di ba? Hindi na muli siyang mamamatay. Hindi yun. Wala nang kapangyarihan ang Hindi na siya kamatayan. tatablan. Hindi na. So, yan ang kagandahan dito. 9 na ba yun, no? 9? 10 na. Sandali. Baka mayroon pa sa 9. For we know that since Christ was raised from the dead, na mabuhay siya, bumangon siya sa mga patay, He cannot die again. Hindi na siya muling mamamatay. Ano ang ibig sabihin nito? Mayroong malalim kasama tayo. Eternal life. Ha? Eternal life. Oo, tama. Buhay na lang hanggan. Oo, tama. Pero, Malaya na po. Malaya na tayo. at hindi ka na rin mamamatay. Mamamatay ang katawan, pero ang espiritu, ang tinatukoy dito, ang espiritu natin, hindi na rin mamamatay. Kaya tama rin yung sinabi ni Ate Lisa, may eternal life na yung ating espiritu. Nakukuha ba? Ito ang napakagandang matututunan natin. Pero for we know that since Christ was raised, nabuhay siya from the dead, nabuhay siya sa mga batay, He cannot die again. So, credit din tayong lahat dito. Hindi na tayo maiimpyerno kasi buhay na forever. Buhay na, eternal life. Buhay na forever. O, tingnan nyo, mapalad kayong 4 na uunawaan nyo. E, paano yung hindi nakikinig? Paano yung hindi nag-a-attend sa Bible? Ang ganda kayang assurance nito. Hindi na tayo matatakot. Kunin man tayo ni Lord ngayon, pero hindi pa. Ha? Hindi pa. Ang sabi ko, 101. Pastor, matagal. Oo. Kaya, pero at least hindi na tayo takot. Eh, Mamamatay. wag naman tayo mag-suicide. Ay, kung nagsisign. Ha? Paano pa yung pala, Pastor? Oo. Di ba po? O yan, nakarating na tayo, hindi na Paano pag nag-suicide, hindi mababago yun? Ti- Di ba kasalanan yun? Tinanong niya yan, Joe pa ya.
Doon sa tahanan nila Christy, nandoon pa si Eddie Peregrino nang sinagot ko. Sabi ko nga, dapat hindi ko sinagot. Hindi mo pala narinig yun. O baka wala ka. Ang sagot ko kay Jopay, kung susundin natin ang Bible, si Judas libre nagpakamatay eh. Nga po. Sa langit eh. Salamat po. Ganun ka rin. Sa langit din ang tungo mo. Pero bakit ka magpapakamatay? Anong dahilan mo magpapakamatay ka? Sobrang Oo, sige. depressed. Ipos ko muna. Aha. Na-depress. Hindi nadidepress ang okay? Ate Ana, number 10, pakibasa. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Okay. Si Ate Beth, 11. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-usana kay Kristo Jesus. Oh, diba? Ang ganda na naman kwento. Oh. In the same way, count yourself dead to sin. Patay na tayo sa kasalanan, pero buhay tayo kay Kristo. No? Patay na tayo sa kasalanan, buhay tayo kay Kristo. Number 12. Number 12, huwag din ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. May kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang ibig dito. Huwag na nating pahintulutan yung kasalanan na yan. Huwag na nating ugaliin. Iwasan. Ngayon, pag hindi natin naiwasan, may kabayaran. Ikaw rin ang magsasuffer. Sabi ko nga, bugbog sarado ka. No? 13. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong mga katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Okay. So, iwasan na daw talaga itong Kasalanan. kasalanan sa liputan. Iwasan na kasi tayo ngayon ay instrumento na ng kabanalan. Matuwid, righteous. Okay. 14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautosan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ang ganda nito, paki-explain. Ganda niyan. Wala na pong kasalanan talaga. Oo. Tapos, kasi gawa ni Jesus, na sinunod mo yung ganyang kautusan para sa kagandahan ng kalooban. Okay, so ang ibig sabihin nito, for sin shall no longer be your master. Hindi na tayo pag-aari ng diablo. No? Hindi na tayo pag-aari. Because you are not under the law. Ito ang napakaganda. Kayo ba ngayon ay nasa kautusan pa? Bakit? Dahil kay Kristo. Amen. Ate Lene, ikaw ba ay nasa kautusan pa? Wala na. Susunod pa sa kautusan? Ate Beth, Ate Lisa. Oh, tama yung sinabi ni Ate Ana. Saan mababasa yun, Ate Ana? Bibigyan kita ng ventilador pag nalaman mo. Kayo mismo, bibigyan kita. Saan mababasa yun, yung sinabi mo? Marami na ventilador. Papalitan ko. Bagong bili yung Oo, tama. Marami ka. Oh, pakibasa sa Galatia 5:14. Ikaw naman, Ate Lisa. Hindi, iba sa'yo, Ate Lisa. Galasya? Hindi, ito si Ana, Galatia 5:14. Ikaw naman, Roma 13:10.
Sinabi, alam ni Ate Ana. Bilib ako. Pero hindi niya alam kung saan mababasa. Sabi niya, wala na dahil kay Kristo. Wala siya. 540. 5:14. 18, sorry. 580. 5:18. Tamo, pumapalpak na ang utak ko. Gusto na. 5:18. 580. Basahin mo to. Pakibasa. Ako narito ko. Pakibasa, Ate Leni. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Tamo? Espiritu ni Kristo yan. Kung if you belong to Christ, you are not under the law. Kaya itong sinabi rito sa 14, no? Maganda to. For sin shall no longer be your master. Hindi na natin sila yung Diablo. Wala na yan. Hindi na yan ang master natin. Because you are not under the law. Kapag tayo pala ay nasa kautusan pa, nasa Diablo tayo. Kasi dahil kay Kristo, wala na tayo sa kautusan. Yung binasa ni Ate Leni. At ikaw naman, Ate Lisa, pakibasa. Ano yun? Roma 13? 10. 13:10. 13:10. Roma 13:10. Ang umibig ay hindi gumagawa ng masama panuman, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Gawin Diba? niyo ito ay 13 hanggang 13. Hindi na, yan lang. Yan lang. Di ba napakaliwanag? Ibigin ang inyong Kapag mayroon tayong pag-ibig, sabi, nasunod na natin ang kautusan. Kaya wala na tayo sa ilalim ng pagsunod ng kautusan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pag minahal nyo si Kristo ang gumawa sa buhay natin ng kautusan. Dahil tayo, hindi natin kayang sundin ang kautusan. Walang taong nakagawa niyan. Si Jesus lang mababasa sa chapter 5, verse 17. Ang sabi doon, hindi ako bumaba sa lupang ito upang pawalang bisa ang kautusan. Bumaba ako rito sa lupa upang ito ay aking tuparin, ganapin. So si Jesus lang ang nakaganap. Si Jesus lang ang nakagawa. Ngayon, dahil mahal natin si Jesus, yung pagsunod sa kautusan, nasunod na rin natin. Creative. Dahil sa pag-ibig natin kay Jesus, nasunod na natin ang kautusan, pero hindi tayo ang may gawa. Si Jesus pa rin. Okay. Saan ka natin, Beth? Ano po? 16? 15? 15. 15. Hindi ba ninyo alam na kapag pasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanan hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Okay. So, alipin, ang sabi sa dito, what then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? Tayo ngayon, wala na daw sa batas, sa kautusan. Naligtas tayo sa biyaya. Yung memorize ni Ate Lisa, sabi ni Lisa, Romans chapter 6, verse 23. Papasahin sana ni Lene. Pakisabi? Romans chapter, huwag mong basahin. Memoryado mo eh. For the wages of sin is death. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ngunit ang walang kaloob na bayad ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So, yung kaligtasan natin, regalo. Niregalo. Sa English ang alam ko dyan. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus. faith in Christ Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin, nirigaluhan tayo. Nasa na? Hindi. Okay. Walang problema. 16. May basahan marami kong basahan. Pakibasa ang 16. Diba, Oo. Huli ka na, 16. Yan ang panghuli mo.
Di ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kaya'y nagiging alipin nito ng inyong kasalanan. Kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Dahil tayo ay susunod sa Diyos, magiging righteous, matuwid. Righteous tayo. Bisaya mo na. Okay, 17, Ate Lenny. 17 to 23. Oo. Ngunit sa loob sa Diyos, kay dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Okay, sandali, hanggang dyan muna. O ano daw tayo dati? Ay dating nasa makasalanan. Alipin. Alipin. Dati alipin tayo ng kasalanan. Oh, ang sabi rito, but thanks to be, Nung tayo sumunod sa Panginoon, okay, tayo slave to nung tayo sin. sumunod sa Panginoon, tayo naging malaya. Hmm. Okay na? Okay, 18. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo naging mga alipin na ng katuwiran. Okay, salamat. So, di ba? Malaya na daw tayo sa kasalanan. Yung pinag-aralan natin noon, you have been set free from sin and have become slave to righteousness. Kaya tayo ngayon ay alipin na ni Kristo kasi siya ang ating Panginoon. Pag tayo ay namamanginoon, tayo ay alipin ni Kristo. Ang napakaganda naman kay Jesus, hindi niya tayo inaring alipin. Inari tayong ano? Anak. Tama, anak. Ano pa? Mayroong maganda. Kasi, tingnan mo, pag inari tayong anak, medyo may problema pa eh. Tingnan nyo, pag may problema ang anak, hindi nagsusumbong sa magulang. Kanino nagsusumbong? O, ano pa? Ang tanong ko ngayon. Sinagot mo na. Inari tayong kaibigan. Nakuha nyo ba? Si Jesus, inari tayong anak. Totoo, di ba? John 1:12, suwalit ang lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, anak talaga tayo. Kaya lang, pag anak na, hindi lumalapit sa magulang eh, pag may problema. Kaya ang sabi ni Lord, hindi ko lang kayo inaaring anak, inaari ko pa kayo kaibigan. Nasa Bible yan. Hindi ko na lang hahanapin pa. Matatapos na kasi tayo. Inari pa tayong kaibigan. Hindi talaga alipin. O, sige po, 19 na ba? Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Mhm. Kung papaanong itinailalim ninyo nung una ang inyong sarili sa karumihan at Mhm. sa kasamaan, palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Kita mo, di ba? Yan ang lagi kong unang tinuturo sa inyo. Aminin natin na tayo ay makasalanan. At humingi tayo, pagsisihan natin yung kasalanan, humingi tayo ng tawad, magiging holy ka. No? Holiness. 20 po. Yung alipin pa tayo ng kasalanan, hindi na kayo saklaw ng katwiran. Ano? Ayun, 20. O, tama. Tuloy? Yung sige, tuloy mo na sa 21. Ano ang napalanin niyo sa mga bagay na iyon na kinahihiyan niyo ngayon? Kamatayan ang binubungan ng mga iyon. Mm-hmm. Ito. 22. Ngunit ngayon, pinalaya na kayo mula sa kasalanan. Ayan na naman, pinalaya. Naging alipin na ng Diyos. O, alipin. Ang natamo ninyo isang buhay na banal na binubungan nito'y buhay na walang hanggan. Kita nyo, di ba? Noong ko pa sinasabi na tayo ay banal. Maliwanag. Kaya yung iba nagtuturo, wala daw taong banal. Oo, totoo, walang taong banal. Pero pinapapaging banal. Talagang we are holy na. Ang ganda.
O, itong 23, pakibasa po, yun ang maganda. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Okay. Alam nyo ba yung kamatayan na yan? Dalawa yan. Sino makakapagsabi ng isa at pangalawa? Dalawa yan, kamatayan ang sino. The wages of sin is death. Okay, sasabihin ko na. Binasa nyo yan sa Revelation chapter 21 verse 8. Huwag nyo nang basahin, memoryado ko naman. Ang mga taong hindi mananampalataya, mga duwag, mga mapanirang puri, nagkakampi-kampi, mga mamamatay tao, mangkukulam, at ang pangalawa, daranasin nila ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy na asupre. Yun ang tinatanong ko kanina. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Dalawa. Una, mamamatay ka physical. Kuha nyo? Lahat ng tao namamatay physical. At bubuhayin ka muli dahil hindi ka Kristiyano, hindi ka mananampalataya, papatayin ka ulit sa dagat-dagatang apoy. Yan ang ikalawang kamatayan. Nandun yan sa Revelation 21:8. Diba? Naputol yung aking dinadagdag. Maganda sana. So, ang unang kamatayan, physical. Ito na. Naalaala ko. Ang taong ipinanganak na isang beses lang, ilang ulit na mamamatay? Yung hindi mananampalataya. Dalawa. Oh, good. Ang isang beses na ipinanganak na hindi Kristiyano, dalawang beses na mamamatay, physical sa impyerno. At yung dalawang beses na ipinanganak, ilang ulit mamamatay? Bakit? Dahil po, pag siya ay namatay at nabuhay na muli, hindi na muli siya mamamatay. Amen. Nakuha kagad. Kasi tayo, di ba, born again. Di ba? Born again tayo. Una, isinilang tayo ng nanay. Pangalawa, ang sabi sa 1 John 3:5, you cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Memoryado mo na rin. Oh. Dapat ipanganak daw tayong muli para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang tanong dyan ni Nicodemo, ibig mong sabihin, Jesus, babalik pa ako sa tiyan ng aking nanay. Sabi ni Jesus, burok ka pa man din, hindi mo alam ang iyong sinasabi. Diba? Kaya ang dalawang bisis na pinanganak, isang bisis lang mamamatay o baka hindi na makaranas ng kamatayan. Bakit? Kung ngayon babalik. Tayo, hindi na tayo makakaranas kung ngayon babalik si Jesus. Sa isang kisap mata, papalitan ng katawan natin, katawang lupa, papalitan ng glorified body, katulad ng katawan ni Kristo. Kaya iyan ang napakaganda na pangako. So, hindi ko na pakakabahan kasi may 3 minuto na lang. Closing prayer na si Ate Ana. Ano? Dahil paalis na siya. Walang tanong? Meron ba? Entertaining ko pa kung may tanong. Sama mo sa prayer yung ating mga laboratory. Dapat kayo pastorog ko. Kasi marami kayo ipapadala. Ako ang opening, ako ang closing. O ano ang ipapasalamat mo? Kasi yung aking laboratory noon, pinulit lahat. Worse lahat and worse lahat. Kaya ngayon, uulitin ako sa andyan may x-ray, may kung ano-ano. Andyan na request hospital ko may Saan lang naman kayo ospital? Ay, Di ba? yung anak ko mag-dictate sa akin. So, kuwan pala, puro red, no? Oh, kasi, ano yun, dun sa pagdalit ng laboratory, malaking laboratory, yun naman sa Papasecond. Tingnan pa ulit yan. Para second opinion ang tawag dyan. Para di-decision na ng doktor kung ano ang gagawin sa Okay. akin. So sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa hapon ito. Maraming salamat po sa wisdom at knowledge na itinuro po ninyo sa akin
upang ma-share, may bahagi po sa mga kapatiran. Patuloy po ako sa iyong lumalapit, Lord. Si Ate Leni, yung mga resulta po ng kanyang laboratorio, may mga problema po ang iba, yung iba ay hindi. Pero nananalig pa rin po ako, Lord. Gumawa po kayo ng himala. Dahil alam ko, Lord, na si Ate Leni ay gagamitin mo sa dakong 184 4K Sabunto. Dahil alam ko po, Lord, siya ang isa sa mga founder. Siya ang gagamitin mo upang kami po ay makapagpatuloy ng gawain sa dakong yun. At marami pa po kaming gagawin. Kayo na rin po ang may sabi, Lord, kung wala na kaming gagawin para sa inyo, kami ay kukunin mo na. Balit nananalig ako, nananiwala ko sa iyo na ang gusto mo nga po, Lord, ay 120. Kaya ang aking pakiusap, Lord, 101 abutin man lang sana namin. Kaya nananalig ako, ngayon pa man, Lord, nagpapasalamat na ako na inyong tutugunin. Kaya nawa, Lord, sa second opinion ng mga doktor ng laboratory ay makita na po na siya ay nasa mabuting kalagayan. At kung maaari man po siyang operahin, willing naman po siyang maopera. Basta bumaba lang ang kanyang buhay sa paglilingkod sa iyo. Ito po ang indalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Amen. Okay, Ate Lene. Paniwalaan mo po yan, ha? Kay Lord tayo humihingi ng tulong. Yan ay talagang inaano sa Elisa, eksakto pa rin, ha? Anong oras ba sa'yo? Kaya ko na kami dyan. Alas 4. Alam mo na, Lisa,